May nagtatanong lang sa comment section kung legit ba daw talaga yung iVouch Visa Consultancy na nagpaalis sa amin dyan sa Dubai. So, may nagtatanong sa comment section kung legit ba daw talaga yung iVouch Visa Consultancy na nagpaalis sa amin dyan sa Dubai. And bago ang lahat, panoorin muna natin yung issue nila sa Tulfo. So, please keep on watching. Sige, para maintindihan po natin yung ginawang modus dito sa mga kasama natin ngayon sa studio, Ma'am Richelle at Sir Lito, maaari nyo po bang ikwento sa amin, saan nyo po ba nakilala ito? Anong ipinangako sa inyo at anong naging usapan? Ano po namin si iVouch sa page po nila. Tapos ano po sila ng Zoom. Tapos So, doon sa unang part ng Rappi Tulfo, ganon din yung process namin sa iVouch nun eh. So, ang pagkakaiba lang, nag-Zoom meeting sila. And, ang ginawa namin ni Habi, pumunta kami mismo sa office nila. So, same thing. Kung hindi ka pupunta sa office, kasi depende siya sa availability mo eh. Day off namin yun, so mas prefer namin pumunta ng office. So, sila, nung mga nag-Zoom meeting, mas preferred nila yung Zoom meeting. At least, marami silang ma-host na applicant. So, tama rin. Nag-Zoom meeting sila, and after ng Zoom meeting, kung okay naman sa'yo yung processing sa agency nila, so, bibigay ka talaga ng commitment fee to save your spot. So, nagbigay din naman kami ng commitment fee that time. So, same process. Wala namang off doon sa mga sinabi nila, which is, ganun talaga yung processing ng iVouch. Nakilala nyo sila sa page, social media. Opo, social Maan media. siguro sa social media ninyo. At anong nakalagay doon? Na sila Canada. Ganun Yes po, ba? yes po. So may in-offer na trabaho abroad. Opo. Okay, so kayo po ay kumontak, ganun mo, lahat po ba sila, ganun yung nangyari, kumontak po kayo sa kanila at nag-schedule ng Zoom meeting. Opo. So meron talaga kayo nakausap na tao. Opo. Nakausap po namin si CEO Cheryl Folgar po. Bali siya po ang nagpa-Zoom sa amin. Tapos, inutusan niya po kami na after po ng Zoom, sabi po nila na mag-send ng requirements at saka magbigay po ng commitment fee sa kanila. After po ng Zoom, nag-instruction sila na ibibigay po namin yung 200K doon kay Andres Bicol. 200,000? Yes, 200,000 Yan isa. na ba yung commitment fee na sinasabi po ninyo? Hindi, ang commitment fee po namin, mayroong 10,000, may 25,000, may 30,000. Bukod pa po yun, Bukod no? pa po yun. Okay. Nakaready na po yung 200K. Pupunta na po kami kay Andres Bicol. Tapos, magsisend po sila ng location, yung sa Montalban po. Doon daw po ang office nila. Yun po yung Joyful Manpower Exponents po. So ang kausap po ninyo, sabi nyo kanina, iVouch. Yes, iVouch po. Pero yung bayad ibibigay doon from Joyful Manpower Agency. Opo. Opo. So meron ng dalawang entities na involved. Tama po ba? Okay. Opo. So after po doon kay Andres, sinong tumanggap ng bayad ninyo? Bali, nandun din po si Andres Bicol. Dito malinaw naman po na hindi sa iVouch binigay yung 200,000 each ng mga applicant na to. So nangangahulugan na third party talaga yung may kasalanan. Minalas lang talaga yung iVouch sa pagkikipag-partner this time at sila yung naging instrumento para makapag-scam tong mga scammer na to. So, yun, malinaw na malinaw. Okay guys, so disclaimer lang ha. This video is not being paid and I am not affiliated or associated by the iVouch Visa Consultancy. So,
walang bias tong video na to, pawang katotohanan lang. So, second part naman, yes, si Miss Cheryl Fulgar, yung CEO ng iVouch, and siya din yung kausap namin, siya rin yung katransaction namin pag may mga money involved. Tungkol din doon sa commitment fee, kami rin naman, nagbayad din kami ng commitment fee kasi nga to save your slot. Pag ako kasi yung mindset ko, kasi nga tamad ako mag-file ng mga documents. So, kaya ako pumunta ng consultancy, nag-ask ng service nila. Kasi nga, ayoko siyang gawin by my own. So, hingi talaga ako ng tulong. Through agency man yan or consultancy, expect mong may babayaran ka talaga. So, part yun. And may sinabi din dun si Kuya. Ang sa akin kasi sir, ang sitwasyon ko kasi, nakilala ko yung iVouch. Ang iVouch kasi sir is based from Dubai. So wala kaming kaalam-alam sir na ang iVouch pala, ang pagkakaalam lang namin sa grupo namin, ang iVouch ay nagpapaalis. Kasi kitang-kita naman sa social media eh. Ang sa pagkaano namin is ang iVouch ang magpapaalis sa amin. Ang di lang namin alam, ang iVouch pala ay tulay lang na ipapasa kami doon sa kabila. Tama rin yung sinabi niya na siguro nga hindi talaga nila alam na hindi pala si iVouch yung magpapaalis. So, medyo dun sumabit talaga yung iVouch. But, sa mga nagtatanong or kay sir or kay ma'am na nagtanong sa akin, masasabi ko talaga is legit naman ang iVouch. Nagkataon lang na nagkaroon sila ng client na tinakbuhan sila. So, nakausap ko naman si isa sa mga staff ng iVouch. Yun din yung nag-process ng papers ko. Isa siya sa mga tumulong sa amin para makarating dito. And si Miss Cheryl nga. So, eto yung sinabi niya. So, ang sagot sa comment ni Rolina, Miss Rolina, and nasundan din ni Alice Letri, kung legit pa daw ang iVouch visa consultancy, kasi nga natulfo, nag-reach out agad ako sa agent namin kasi syempre agency namin yun. So gusto ko rin legit yung response and hindi lang din based sa kung ano yung nalalaman ko. So ang nag-respond naman agad si Miss Mikay. So kilala nyo na yan. May agency daw kasi sa Pinas na nagpakilala sa kanila tapos nagpakita ng mga documents. So ito yung sinasabi nila siguro na nabanggit din sa Tulfo na may mga ID ng DMW yung third party nga nila. So siguro niwala din sila na legit din yung agency sa Pinas na client nila. So as per agreement daw, yun ang magpa-process at tatanggap ng processing fee worth 200k pesos each. Not knowing daw na malaking sindikato pala ito sa Pilipinas. So, July to August, nag-stop operation ng iVouch. Kasi sabi nila, paalisin muna ng Joyful Manpower, yung agency sa Pinas, yung mga applicant na ni-refer nila sa kanila. And then, they found out na tinawagan ng Joyful Manpower yung mga applicants na pinastop nila to proceed with them. To proceed para doon na mag-process directly sa Joyful kahit pinastop na ng iVouch. Meron din ngang nakipag-connect pa sa ibang consultancy din sa Dubai and naniningil yung Joyful Manpower ng 400 to 600,000 pesos. Isa din to sa mga sagot nila nung nag-message tayo kung kamusta na nga ba yung Tulfo case na kinakaharap nila. And sabi nga ni Miss Mikay, sa kabila ng mga nangyayari, madami pa rin daw naniniwala sa kanila. In fact, madami rin silang napapaalis lately. And I think may Europe na rin sila. So, tuloy pa rin yung hangarin nila na makatulong sa mga taong gustong mag-migrate sa ibang bansa. Agrabyado din daw sila dahil sa kiniingat-ingatan nilang image, pero patuloy pa rin naman silang nagtatrabaho and continuous pa rin naman ang kanilang. Legit ba siya? Yes, legit siya. Meron pa rin silang napapaalis this time. Kaso parang nakikita ko mga ibang lahi. So siguro naka-apekto talaga yung Tulfo sa kanila. Madami rin naman silang natulungan. And kailangan nyo talagang maging ready
Hanggang doon na lang yung video ko. Sana may naitulong ako sa'yo. And kung mag-go ka sa kahit anong agency or consultancy, sana buo ang loob mo and wag kayong magbibigay ng malaking pera ng isahan. Kung may progress dapat yung application nyo. Gaya nung sa amin, unang hulog namin yung commitment fee which is 3,000, pero meron namang process no na maibalik sa iyo yung commitment fee ng iVouch. Kaso syempre may process din kung paano nila ibabalik pag hindi ka natanggap ng employer. So second nun, syempre moving forward, yung LMIA may bayad din yun. So the next time naman yung work permits, yung mga ganun. So alam mo yung may progress siya. So go kayo doon. Pero kung one time, big time yung charge sa inyo, no. Sang malaking no yun. Kaya thank you!